Okay, hindi ko po alam kung matutuwa po kayo dito sa susunod kong balita kasi alam na natin 'to eh. Sinabi na 'to kaya lang ngayon po mas nilinaw po ng COMELEC, no? Na hindi po sila magsasampa. Ito po. Bakit po? Kasi maraming nagre-react, no? Kinakailangan pong ipaliwanag ni COMELEC Commissioner bakit niya dinismiss yung kaso ni Marcoleta. Tandaan po ninyo, wala pong ibang involvement sa pera si Marcoleta kundi ito lang po, yung 75 million na dinonate sa kanya para po sa kampanya. Ulitin ko po, meron pong 75 million, no? Sabi ko nga, paulit-ulit tayo, the same kaso na 75 million, the same pera. Wala naman pong ibang perang pinag-uusapan eh. Yun pa rin po, yung 75 million ni Senator Marcoleta na iniregalo sa kanya o binigay sa kanya for campaign donation. Maski po yung mga nag-aakusa kay Marcoleta, yan po yung sinasabi. Binigyan siya ng 75 million pero hindi niya diniklara sa kanyang SOSE, hindi niya dineklara sa kanyang SALN. SALN, natural, hindi mo idideklara sa SALN kahit kasi naubos na yon dito sa eleksyon. Para sa eleksyon yun eh. Nangampanya po siya. Di niya ngayon idedeklara. O ngayon, marami ngayon na nagtatanong na mga galit kay Marcoleta, bakit dinismiss mo yung kaso ni Marcoleta, COMELEC? Tuloy, kinukot ka ni Badong. Matagal ko nang kinukot yung COMELEC eh, di ba? Sinasabi ko, kinasuhan na si Marcoleta sa COMELEC eh. Oh. Hindi ko alam kung kinasuhan o nagkusa yung COMELEC na mag-imbestiga. Teka, tanong natin kung kinasuhan. Sino nag-file ng kaso sa COMELEC kay Marcoleta? Alam natin, yung kaso niyang plunder, ombudsman po nagkaso. Okay. Ang reklamo ay may kinalaman. Maganda po to. Ay, 2,100 na tayo. 620 lang po nagla-likes. Mag-likes po kayo. Ang kasong inihain laban kay Senator Rodante Marcoleta sa Commission on Election ay isinampa ng Election Watchdog Group na Kontradaya. O yun, may nagsampa po, Kontradaya. No? Ito po sila Danilo Araw. Yan, at iba pa. Okay. Si Attorney Dino De Leon. O yung nagsampa rin ng kaso kay BP Sara. At Alex Lacson. Yan. Bukod dito, may hiwalay ding aksyon ng mismong COMELEC, motu proprio. Kusa nilang inimbestigahan. Yan. Nag-imbestiga po motu proprio. Ibig sabihin kusa. Yung contribution, yung hindi po niya pagdedeklara. Nag-ugat ang reklamo sa naging pahayag ni Marcoleta sa isang panayam sa telebisyon kung saan inamin niyang tumanggap siya ng milyon-milyong campaign donation para sa May 2025 senatorial election. So yan din po yun, yung 75 million na kinaso sa kanya na plunder. So kinasuhan pala siya ng kontradaya at nag-motu proprio investigation din yung COMELEC. Ngayon, ito po ang sinabi ng COMELEC. Bakit po nila dinismiss yung kaso? Siguro yung kaso na sinasabi na yan yung bakit nila binasura? Yung laban kay Marcoleta. Hindi po yung sa iba naman yung kinaso. Same na pera, pero ibang kaso naman tong sa ombudsman. Sabi ng COMELEC, hindi na krimen ang hindi pagdeklara ng campaign donation ng kandidato. Na-imagine nyo po, hindi na po krimen. Dati krimen. Hindi na po siya krimen.
Oh, paliwanag natin, pwede ba yun, Badong? Maging hindi na krimen yung dating krimen? Opo. Parang noong araw, bago tong kaso ni Kiko, bago yung law ni Kiko, wala pa yung juvenile law. Yung namaril na 14 anyos tsaka 15 anyos, kulong yan. Ngayon, dahil may juvenile law na, hindi na sila kulong. Wala na silang kaso. Walang kaso yung 14. Yung 15, may kaso, pero masosuspend yung sentence. Hindi makukulong kasi minor de edad. Yan ang batas ni Kiko. Pinapaalala ko lang sa inyo. Kaya pwede pong baguhin ang batas. Ang nagbabago po ng batas, mga congressman at senador. Ang saligang batas po, iba naman po ang pagbabago niyan. Okay. Bakit po sinabi na walang kaso si Marcoleta kaya dinismiss? Ito po, nilinaw na COMELEC Chairman George Erwin Garcia, binasura na ng COMELEC yung reklamo kay Senator Marcoleta, yung 75 million campaign donation. Bakit? Dahil nga tinuturing na election offense, dahil hindi na tinuturing na election offense ang hindi pagdeklara ng campaign contribution. Hindi na po election offense ang pagdedeklara ng campaign, hindi pagdedeklara ng campaign contribution. Okay. Ayon kay Garcia, sa ilalim ng 1985 Omnibus Election Code, may parusang pagkakakulong ang naturang paglabag. Ngunit binago ito noong 1991 Synchronized Election Law, kung saan ginawa na lamang itong administratibong paglabag na may katumbas na multa. So multa lang po, dapat hindi makukulong si Senator Marcoleta. Pero iba po yung kinaso nila eh. Same na kaso, same na perang involved, kinasuhan siya ng plunder ng ombudsman. Oh. Ang linaw po. Ito po, under the 1985 Omnibus Code, punishable yun. However, in 1991, decriminalize ang non-filing or non-reporting of donors. Oh, ayaw niya pong, alam ni Marcoleta yung batas. May bago ng batas. Hindi na po criminal yung hindi mo pagpapile, hindi mo ayaw mong sabihin yung donor. Tama si Marcoleta. Non-reporting of donors contribution ay hindi na po criminal. Pagmumultahin ka lang. Ibig sabihin, hindi ka makukulong. Pag hindi criminal, hindi ka po pwedeng makulong dahil dyan sa kaso niya. Eh bakit? May warrant of arrest para makulong si Marcoleta sa kasong plunder. Eh, na-dismiss na nga to. Hindi ko po maintindihan, hindi ako abogado. Pero sa paliwanag po ni Senator Marcoleta, dapat pag plunder, una, ninakaw nyo yun. Ikalawa, ilgatin yun. Hindi man galing sa nakaw, hindi man galing sa kaban ng bayan, hindi nyo naman ninakaw sa kaban ng bayan, pero dapat ito po ay galing ilgatin naman. Ano po yung ilgatin? Galing sa masama ang pagkaka-acquire mo ng yaman. Eh, hindi naman po masama yung pag-acquire eh. Bawal po magregalo. Tama, bawal regaluhan ng isang public official. Bakit? Kasi ang public official, pag niregaluhan mo, bibigyan ka ng pabor. Maliban na lamang kung yung binigay mong salapi ay gagamitin sa eleksyon o campaign donation. Pwede kang regaluhan, pwedeng mag-donate sa'yo, magbigay sa'yo ng pera for campaign donation. So kung campaign donation yan, wala kang nilalabag na batas. May nilalabag ka na batas kung hindi ka naman tatakbo, congressman ka, tumanggap ka ng regalo. Bawal yun sa batas. Pero kung tumanggap ka dahil sa mga ipangangampanya mo,
campaign donation yung tinanggap mo, hindi ka pwede dapat makasuhan. Yun yung exemption sa regalo. Hindi ka pwedeng tumanggap ng pera maliban kung ang tinatanggap mo ay campaign donation. Kaya, ang linaw-linaw po ng sinasabi po ng mga batas. Yan o, pinaliwanag na ng... Ngayon, bago pa po ito. Oh, sabi, bakit hindi niya... Ngayon, eto na yung tanong nila, di ba? Kung wala naman palang ginagawang masama si Senator Marcoleta, bakit hindi nila niya dineklara sa SOSE? O, yan sinabi ng hindi na po, pwede na nilang hindi yan ideklara. Pwede na palang hindi ideklara eh. Ano kaso niya? Kaya, hindi ko po maintindihan kung paano po titignan niya na Sandigan Bayan. Paano magiging plunder yan. O, kaya, bad news at good news po, depende. Kung tinitignan yung good news yun. Bahala na po kayo. Suportahan na lang natin. Pagdasal natin si Senator Marcoleta dahil sa kanyang sakit na matagalan niya at pagdasal din natin na makalahok siya. Baka kaya nagkakasakit si Senator Marcoleta dahil pag napanood niya yung di ba? Impeachment trial, gigil na gigil sana nariyan ako. Sana mababara ko yung mga yan.